tago. Number 2, ang pagkawala ng pondo ng PhilHealth na dapat para sa mga mahihirap na mga nagkakasakit na pamilyang Pilipino. Kung hindi pa nag-intervene ng Supreme Court ay mawawala ng lubusan ang halos 90 billion na pondo ng PhilHealth. Number 3, ang dapat imbestigahan ay hindi ang mga confidential fund ni Sara Duterte na nagkaroon na ng reporting sa COA. Ang imbestigahan ang 1.3 trilyon na flood control na inanod papunta sa baha ng bulsa ng mga bundat at kawatan ng politiko, na kung si Senator Ping Lacson pa, 80% ng mga kontraktor na ito ay mga kongresista din, mga walang hiya at talagang garapal at mga walang puso sa damdaming para alagaan at pangatawanan ang kapakanan ng mamamayan. Number 3 na isyu, maliban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa, mga kababayan, ay ang pakikipagsabwatan ngayon ng gobyerno ni Marcos sa komunista. Nakita natin, ako na mismo magsisiwalat sa pamamagitan ng independent journalist na nandito. I will not call you as vloggers, I will call you as independent mobile people's journalists. Thank you. Kayo ay mga people's journalists kasi hindi lamang ang maistasyon ang pwedeng maging journalist. Ang lahat na nagpapadaloy ng impormasyon at katotohanan ay pwedeng maging mamamahayag para sa taong bayan. Kaya ito ang panawagan ngayon sa kanya. Bakit ang kriminal, convicted, communist terrorist na operatiba sa party list na si Franz Castro ay siyang nag-ari-arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso? Hindi natin papayagan yan, mga kababayan, na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Ka Eric, pag nandyan po kayo na makita nyo si Franz Castro, kahit saan man, kung wala kayong posas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristuhin natin ito. Ito ang dapat na inaaresto ng taong bayan, ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa, kundi 3 sila dyan. Si Arlene Brosas, si Raul Manuel, na puro mga komunistang terorista. Ano ang panawagan natin dito? Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga kadre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pang-ambush, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nang-aambos at pumapatay ng sundalo at pulis ang siyang mamayagpag sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Hindi kami papayag ng mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita, sapagkat kung hindi, ang ating bansa ay magiging kawawa. Ang matitinong mga leader kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, at ang kanilang gamit ay dalawang puwersa. Ang puwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila, ang tinatawag na dilawan. Ang maluba ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover, na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress at sila ang namamayagpag. Yan ang malaking challenge sa mga taga-armed forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF, na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako, halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinoproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez? Mahigit 50,000 ang namatay sa ating kababayan. 20,000 dyan, sundalo at pulis. 30,000 ang mga sibilyan. Ngayon, sino ang dapat singilin? Anong mukha nila? Dahil wala na si Juma Sison. Ito ang natitira nilang puwersa like Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. They should be brought before the bar of justice. And I do not understand why the armed forces of the Philippines are keeping silent about that. Pangatlo or pang-apat ay ang iskandalo ng incompetence and moral integrity of the President. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Presidente bilang Commander-in-Chief at pinuno ng Estado at Gobyerno ay dapat hindi involved sa mga illegal na gawain, including ang pag-abuso sa illegal na droga. Therefore, nasa panahon ang panawagan
ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type. At kung gusto niya samahan natin, ipanawagan natin, magpa-drug test ka! Magpa-drug test ka! At kung hindi, ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA Shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador. Tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa at nakikita natin hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please. Reaksyon kay Eric kahapon, yung sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa Kongreso, itong si Vice President Sara, may binanggit siya na ito raw pong authority para magtanggal or mag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi nyo doon? Tama po yan. Sapagkat ang mga undersecretary, director, secretary at mga ganyang posisyon, ang appointing authority ay ang presidente. Correct. Therefore, walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipustahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan, kaya tinawag ko silang kangaroo court. Kaya hindi lang sila kangaroo court ngayon. Ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saysay na ang ginagawa ng Tuwad Committee ni Martin Romualdez. Nagsasayang ng pera at iskandalosong nang-aabuso ng poder. Kawawa ang taong bayan at dahil dyan kailangan natin magkaisa at magtipon-tipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmalin ang kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund at kung may mali ang COA din ang mangunguna sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin na kapital at issue itong kay Inday Sara Duterte? Samantalang toothpick lang ito. Ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Correct. Mahigit 5 billion pesos yan taon-taon. Yes. Question. Ang Secretary of Defense sabi, meron mga business kaya nahihirapan siya na kumampi sa atin. Sino? So what is si Brower? Si Bronner? Bronner. Marami Hindi ko siyang alam yan. business na Ang alam ko lang, si pinoprotektahan. Defense Secretary Chodoro ay involved dati sa mining, Sagittarius Oh. Mining. I do not know kung andyan pang interest niya. But I am not privy about General Bronner. Ang alam ko lang, siya ang Chief of Staff. At bilang Chief of Staff, kailangan siya ay nakikinig din kung anong pulso ng taong bayan. If he has business interest, he should divulge it. But if he will not divulge it at kapag yan ay naipakita ng taong bayan, yan ay isang problem ng ethics, conduct of ethical conduct of an officer. So kailangan natin i-probe yan kung totoo o hindi. Thank you for the question. Okay, Pala next. po lang doon kay Eric, kung pinatawag pala nila si BP Inday dahil nga doon sa si Inday ang kanilang sinisisi, bakit ngayon napag-alaman natin pala na si Marcos palang dapat? Dapat ba ipatawag si Marcos? Dapat lang. Kasi ito ang punto ko ha. Kung kailangan nating busisiin ang confidential fund, ang statement ko dapat dyan ay lahat, pero mag-ingat. Ulitin ko ha, ang confidential fund kapag binuksan mo for investigation, dapat lahat, pero mag-ingat. Bakit mag-ingat? Hindi natin pwede ibuyang-yang ang state and national security secrets. Hindi pwede yon. Kasi ang may pakinabang dyan, ang mga komunistang terorista. Kasi babalikan nila at papatayin ang ating mga sources of information. Correct. Kaya dapat maingat. Number 2, bakit hindi nagsasalita ang National Intelligence Coordinating Agency? Bakit hindi nagsasalita ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang i-guide itong mga bupols na kongresista na gusto nilang busisiin ang confidential fund ni Sara Duterte? Kung gano'n ang panawagan nila, hindi ibuyang-yang natin pating sa Office of the President. Ibuyang-yang natin sa DOJ. Ibuyang-yang na rin natin ang lahat-lahat. Pero tayo ay nagbubukas ng delikadong kalagayan
Kasi yan ay pwedeng pagsamantalahan na pagkakataon ng mga CPP, NPA, NDF dahil makukuha nilang trade ang mga national state security secrets. So anong termino na ginagamit ko? Kung kailangan natin magkaroon ng process of audit and review involving intelligence fund and confidential fund, it must be done across the board with caution. Mag-ingat. Kasi otherwise, mahuhulog tayo sa patibong ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, bakit naka-single out at naka-focus kay Sara Duterte? Hindi sila interesado about the audit of confidential fund. Ang kanilang ginagawa ay tapunan ng putik si Sara Duterte upang mawasak ang kanyang pagkatao. So ang kanilang investigasyon ay demolition job. Hindi ito review ng confidential fund. Kasi kung totoo yan, hindi patawag nila si Marcos. Di ba? Okay, klaro tayo dyan. So ang Tuwad Committee is nothing but an instrument for political demolition. At ang mga ayuda na binabanggit ni Pangulong Duterte is nothing but a form of political bribery and corruption. Yun kung dahilan kung bakit kapag magkaroon ng baha at malalakas na bagyo, walang naibibigay na bastanteng tulong ang gobyerno ni Marcos sapagkat inubos na sa ayuda there, ayuda here, which is a form of political corruption and bribery. Dapat managot dyan si Martin Romualdez, kaya nandito tayo. Kasi ang konsentidor niyang pinsan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gawin ang abuso sa poder at pundo na ito. Tama. Next Sa, question. sa conference ni PRD kagabi, sabi niya, ang Office of the President at saka Speaker of the House ay hindi pwedeng i-audit. Sila lang ang dalawang ahensya na hindi pwedeng i-audit. In doctrine. In doctrine. But in practice, that can be done. Okay. Kasi ang punto naman dyan, kahit ano ang doktrina, kung ang interes ng taong bayan ang nagdidemand, it can be done. Kasi kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Correct. So ang klaro dyan, ayaw ni Marcos ipa-audit. Kasi ang kanyang expenditures, kinumpute ko, 5 billion pesos a year divided by 365 days. Grabe. That is 12.2 million a day. Ang confidential expenditure ni Marcos nag-average ng 12.2 million pesos a day. So bakit ang kay Sara Duterte nakikita nila? Dahil siya ay presidente? No. As president, he should be the number one to be the model of or the role model of transparency and accountability. Pero sabihin ko, with caution yan, may pag-iingat kasi pwedeng mabuyangyang ang mga state secrets at national security secrets. Ano masasabi mo? What is your reaction doon sa speech ni Romualdez yesterday sa plenary? Parang 98 times niya pinractice yun Yeah. para lang Memorize na niya. magkaroon ng declamation point. Yes. At ang nakakatuwa, pumalakpak pati si GMA. Okay. So, ang ating kongreso ay kongreso ng mga payaso. Kongreso ng mga abusado at kongreso ng mga power tripper. Isa dyan na power tripper ay ito po ang tinatawag natin na ang pangalan niya ay NPA na Caldero. Si Boy Contempt na sinipa namin sa NPA na ang pangalan niya ay si Boy Tapang-Tapangan Paduano. Yon, power tripper talaga yan. Si NPA Caldero yan kasi Caldero na naman ang alam niyang bitbitin yan. Hindi naman talaga naging commander ng NPA yan. Okay, pangalawa, itong si abogado man at investigador na pulis pero walang alam tungkol sa mga infiltration ng Communist Party sa loob ng gobyerno. Ang pangalan niya, si Congressman Ako. Yun ang nakakatuwa. Kaya ang kongresong ito, the first time na nakakita tayo ng chapsoy na kongreso. Mga payaso, mga abusador, mga piling hari at Diyos. At ang higit sa lahat ay akala nila napakagaling nila. Yun ang akala nila. Isinusuka sila ng taong bayan. The most hated Congress in the history of Philippine legislature is the Congress led by Martin Tambaluslos. Tama. Sangayon ba kayo kay Eric kahapon na nalantad ang kanilang yung sinasabi mo nga na walang kaalaman, payaso ng pananalitan ni BP Sara dahil nga doon sa itong si Akop na napakatalino, nagtatalitaninuhan dyan sa Kongreso, ay mukhang nilihis na at hindi na nagtanong uli kay BP Sara. Ay, napahiya siya eh. Kasi alam niya na alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang punto na wala siyang alam. Yun po ang mahirap kung nagdudunong-dunungan ka na hindi ka naman talaga totoong marunong. Ang problema kung nagdudunong-dunungan ka para sa mga palusot, hindi para sa interes ng tao. Yun po ang kaibahan nila. Bakit ang taong bayan nagtipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine?
nang wala namang nagpatawag nito kundi voluntaryo. Dahil mahal nila ang brand of leadership ng mga Duterte. And what is that? Good governance. Sincero at tapat na pangalagaan ang interes ng mamamayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yan ang wala kay Marcos Jr. Mas mahal ni Marcos ang mga bilyonaryong barkada niya. Mas mahal ni Marcos ang kanyang mga alipures na siyang kasama niya sa party-party. Hindi niya nararamdaman ang kalagayan ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga manggagawa, at mga maralitang lungsod at mga mahihirap na pamilya. Under kay Duterte, the last data that we have nang bumaba ang Pangulong Duterte ay only 6 million families ang nasalaylayan ng poverty line na hindi kumpleto makakain ng isang araw. Kay Marcos, sumirit ito sa 12 million families. So ilan yan? That's around 60 to 65 million Filipinos ang nagugutom. Hindi makakain 3 beses sa isang araw. Yun pong dahilan kung bakit nandirito tayo. I-question po ako ka, Eric. Question. I-question mo yung patungkol doon sa binabaliktad nila na yung patungkol sa GP doon sa sinasabi nila na Papatay. Oo, ipapatay. Okay. This is mali. Pakitapos ng malinaw. Uulitin ko ang sagot ko kaninang umaga. Waste Ang statement ni Vice President Sara Duterte is considered precedent statement. Ang spelling niyan ay P-R-E-C-E-D-E-N-T. Precedent statement. Ang ibig sabihin niyan ay inilatag niya ang kanyang mayor na konteksto ng kanyang pahayag. Hindi ibig sabihin na siya ay nagbabalak na ipatay ang Pangulo at si Lisa at si Martin Romualdez. Hindi ganoon ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niyan, kung ako mag-interpret, she was laying the ground of the context of the statement. Ang tawag dyan po sa figure of speech o sa pananalita, precedent statement. Ibig sabihin, inilalatag po ng Vice Presidente ang dahilan at ang buong konteksto bakit niya sinasabi na kapag may pumatay sa kanya at pinatay siya, ay nakahanda ring may magsagawa ng vengeance para dyan. Yan ang konteksto. So ibig sabihin, kung ikaw nakakinig dito, ang unahan mo dapat doon na tingnan ano ang konteksto at anong pinanggagalingan ng statement niya. Ang pinanggagalingan ng statement ng Vice Presidente na may pagbabanta sa kanyang buhay. At ito ay real kasi tinanggalan nga siya ng police escort, tinanggalan siya ng security, at ngayon ang NBI ay papunta pa sa kanyang opisina para iserve ang subpoena. So klarong-klaro mga kababayan that Inday Sara Duterte is being singled out. Bakit? Ang hadlang at ang balakid para manatili sa kapangyarihan sila Martin Romualdez at Marcos lagpas sa 2028 walang iba kung hindi si Sara Duterte. Another question po. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ang lahat ng forma ng pang-abuso. Yun, nagsigaw ng mga taong bayan.